fellowship yung mga taga-Roma. Kasi he longed to find faith in strength. Na katulad niyang merong may mataas at malaki na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. He want to grow personally through a fellowship and a relationship with them. Ako, church, kami mga leaders dito, thankful kami sa Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Kasi we know that we need each other. And we can get wisdom, we can get comfort sa buhay ng bawat isa. Dahil ang bawat isa sa atin, we can contribute to the work of ministry, and we can actually benefit from working together. Amen? This time, church, hindi pa nakakarating kasi si Apostle Paul sa Rome. But yun, talaga, yung kanyang desire sa kanyang puso. Nakasama niya, nakatrabaho niya, nakasalamuhan niya yung iba't ibang church. Kaya nga, he longed to share it with the church in Rome. At si Apostle Paul po ay hindi siya naghahanap ng fame or fortune. Ang nais po niya is to reach out the lost for Christ. Kaya gusto niyang makatulong sa church sa Rome in any way that he can. Kaya nais niya na siya man din ay makarating sa Roma. At mga kapatid, this should be our desire also. Na huwag nating intindihin na it isn't about kung sino ang makakredit, kung sino ang magkaroon ng recognition. As a church and a body of Christ, we are not engaged in competition to see who is shining the brightest. Dahil lahat tayo ay co-laborers in the work of the Lord. Kailangan, church, yung end goal natin sa bawat isa sa atin ay meron tayong ma-produce na bunga sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Gusto nyo ba na pagdating nyo sa langit, kukurunahan ka ng ating Panginoong Diyos? Dahil nasa marami kang nadalang kaluluwa sa kanyang paanan. Yun yung church eh. At ang pangatlo is a word of truthfulness. Number 3 na po tayo. Maikli lang po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa hapong ito. Alam niya na ang kanyang trabaho ay hindi lamang limitado sa Jerusalem na kanyang pinuntahan, sa Corinth, saan pa ba? Sa Thessalonica or sa Macedonia. Yun ang mga pinag-ikot-ikutan ni Paul. He had preached the gospel in so many places. Actually, in various parts of the world. Pero sabi niya, marami pang dapat gawin. Marami pang dapat reach out. Kasi yun yung kanyang passion. Yun yung kanyang bigat sa kanyang dibdib pagdating sa mga lost soul. Kaya nga pagdating niya sa Rome, ang kanyang ministry ay hindi lamang church naka-reserve sa mga mayayaman, sa mga edukadong mga
tao. He desired all to hear Christ, and of course, most especially, the saving grace of our Lord Jesus Christ. Kaya church, ito yung challenge sa atin, no? Bilang isang iglesia dito sa Dunamis. We are not called to reach only those who like what we do or think like we do. Hindi rin po tayo pupupwede na mangisda sa loob ng aquarium. Kaya lahat na pumupunta sa atin, tinatanong natin kung ikaw ba ay Kristiyano na, kung ikaw ba ay may dinadaluhan ng iglesia. Hindi tayo po pwedeng mangisda ng taga-Loremi or taga-JIL na pumunta sa atin. We need to share God's Word, the saving grace of our Lord Jesus Christ to the lost. We are commissioned. We are called to share the Word of God to the whole world. No? Regardless, church, kung ano yung kanilang appearance, regardless kung ano ang kanyang social status sa buhay, regardless of their race, regardless of their ethnic, regardless of their religious background. Ganun po ang itinuturo ni Apostle Paul. Keep on sharing the Word of God. Ang sabi sa 1 Corinthians 9:22, to the weak became as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Kasi kailangan ilagay natin yung ating mga sarili na ka-level natin ang lahat. Hindi natin iisipin na, ay, cleaner lang yan. Ay, magbabasura lang yan. No. Ang lahat ay pantay-pantay po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang sabi nga kanina sa pinakinggan natin, we are made by the likeness of our Lord Jesus Christ. Paul wanted them to know prior, no, sa kanyang pagdating sa Rome, na yung kanyang goal talaga, yung kanyang passion, at yung kanyang purpose sa kanyang buhay was to preach the gospel to those who really needed Christ. Wala siyang ibang agenda pagdating sa Rome, kundi maibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi naman, church, ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng mag-enjoy sa buhay na ito. Pero dapat, yung focus natin is on the gospel. Kung tayo ay nasa work, kung tayo ay nasa supermarket, di ba? Ginagawa, nagkukwento nga si Ate Marge kanina, no? Nakita nila sa Jollibee. Kung tayo ay nasa mall, di ba? I-share natin yung saving grace na nakalaan para sa lahat. Amen? Dito sa lugar na ito, church, hindi natin kailangan pumunta sa malayong lugar at tayo ay magmisyon. Dahil sa lugar na ito, dito mo makikita yung iba't ibang nasyon. You know, I was in Loremi last week. At really, ang kasama doon, punong-puno po. Yung kanilang MC1, malaki yun, pero punong-puno po siya. Kasi andun yung mga Kenyan, Uganda, Nigerian, yes. No, ang dami talaga nila. That's why,
from start to finish. I need to speak English. Sabi ko nga, masakit pala sa panga. Amen, church. And ang kailangan kasi natin, magkaroon tayo, na tulad ni Apostle Paul, ng passionate in serving the Lord, saan man tayo dalhin ng ating Panginoong Diyos. At yung last verses po na binasa natin kanina, sa verse 16 and 17, ito talaga po yung desire ni Apostle Paul, yung kanyang conviction sa kanyang buhay na i-share si Jesus Christ sa lahat. Wala tayong pipiliin. Makikita natin yung passion. Anak, ibalik mo tayo sa verse 16 and 17 muna. Yan. So verse 16. Kasi sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God," nawala na yung H, "to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek." Yan. I am not ashamed, sabi niya, of the gospel. So, he shared it everywhere he went. He was committed to it, and because he knows that that is the purpose of his life. Na kung saan man siya pumunta, kung saan man siya dalhin ng kanyang panyapak, alam niya yung purpose niya sa kanyang buhay is to share Jesus Christ. He had experienced the power of the gospel and was convinced of its power towards all men. Kasi alam ni Apostle Paul na merong kapangyarihan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Akala nyo mga kapatid, yung mga kasama nyo sa work, ano-ano lang sila pag nag-share ka, feeling mo hindi sila nakikinig. No. Papasok yan and they will remember, ito yung shinare ni Ate Michelle. Ano yan? Titi mo, ano yan? It will, stuck sa kanilang mga puso't isipan. Because that is the work of the Holy Spirit sa kanyang salita. The Word of God has a power. No? At hayaan mo ang Diyos, no, na gamitin ka para sila ay tamnan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Because alam ni